Papuri kay dating Pangulong Joseph Estrada ang umpisa ng privilege speech ni Senador Panfilo Lacson kanina. Mabait at galanteng amo raw si Erap noon. Pero nang maupo na raw ito sa palasyo, unti-unti nang lumabas ang baho nito. Sa likod ng isang makamahirap na Joseph Estrada na mahal ng masa ay maraming transaksyon na may kasamang pang-aabuso gamit ang kapangyarihang kaagapay ng pagiging Pangulo ng Bansa upang magkamal ng maraming salapi para sa sariling kapakanan. June 1998 daw ipinatawag siya ni Erap sa Malacanang pero imbes na ang inaakala niyang appointment niya bilang PNP chief ang pag-uusapan, huweteng daw ang idinulog sa kanya ni Erap. He said, Bing, iniisip ko pagbigyan na lang natin itong huweteng. Alam mo, ang mga governors at mayors, lalo na yung mga tumulong sa akin sa eleksyon, wala sila ng katulad sa President's Social Fund na galing sa PAGCOR. Marami silang gastusin at sa huweteng lang nila pwedeng kunin ang pera. Shocked and surprised, I retorted, Sir, illegal yan. Saka, presidente na kayo. Dapat wag na kayong makialam sa huweteng. Nang maupo bilang PNP chief, pinairal ni Lacson ang no-take policy, pero ang nangyari si Erap daw ang kumolekta ng 5 million pesos monthly payola niya mula sa mga weteng lord. At dahil sa pagsusulong niya ng kampanya laban sa weteng, idineklara siya ni Erap ng persona non grata noong taong 2000. Hindi nga talaga mahina ang ulo ng presidenteng ito, I told myself. I found out later, Mr. President, that indeed, Mr. Estrada had started gathering legal basis to justify my relief. Maliban sa weteng, ikinuwento rin ni Lacson ang pangaharas daw ni Erap sa pamilya Yuchengco para ibenta ang mahigit 2 million PLDT common shares sa negosyanteng si Manny Pangilinan. Binanggit din niya ang pakikialam ni Estrada pagdating sa mga kaso ng smuggling sa customs. Pina-pull out daw mismo ni Erap noon ang mga operatibang nakaabang sana para harangin ang 40 container vans na may lamang smuggled dressed chicken mula China. Si Erap din daw ang nag-utos noon sa kanyang mga tauhan para i-release ang shipload ng smuggled rice na nakumpiska sa Cebu. Marami din akong gustong itanong kay Mr. Estrada. Una, sino ang inutusan mo para iharas at gipitin ang pamilya ni Al Yuchengco? Pangalawa, sino ang tumawag sa iyo para utusan ako na i-pull out ang mga tao kong nakaabang para hulihin ang smuggled chicken parts? Pangatlo, kaninong shipment ng smuggled rice ang ipinarelease mo sa Cebu? At higit sa lahat, pang-apat, ano-ano pa ang mga iniutos mo sa ating mga dating tauhan sa PAOK-TF na lingid sa aking kaalaman? Sabi ni Lacson, patunay lang ito na walang katotohanan ng depensa ni Estrada na hindi niya kilala ang mga subordinates nila sa PAOK-TF dahil direktaan niyang nauutusan ni Erap ang mga ito noong siya pa ang nakaupo sa palasyo. Mabuti pa si Mr. Estrada. Alam niyang may Oplan Delta. Ako, sa mga pahayagan at kamakailan ko lamang narinig at nalaman na mayroon palang Oplan Delta, Mr. President. Sa halip na idepensa na lang niya ang sarili niya, bakit kailangang magturo pa siya ng iba? Pagkatapos ng speech ni Lacson, agad tumayo si Senador Jinggoy Estrada na halatang nagpipigil ng galit. These are all lies, but I will deliver a privileged speech tomorrow. And if this gentleman does not stop spreading lies against my father, I will tell all the truth about the person of Senator Lacson. Bukas nakatakdang mag-privilege speech si Jinggoy para sagutin ang mga paratang ni Lacson laban sa kanyang ama. Itutuloy naman ni Lacson ang second part ng kanyang speech sa susunod na Lunes. Royces Nagitsibal, The Evening News. Of course, we know that this is not the first time Ping Lacson made certain accusations. Here are some fast facts.
As a senator, suki niya si First Gentleman Mike Arroyo. Si Ping ang nagbulgar ng relasyon daw ni FG at alleged mistress nito na si Vicky To. Matandaan na si Lacson din ang unang nagpasabog ng C5 controversy against former Senate President Manny Villar. Jambi took charge nung uminit na muli ang usaping Dacer Corbito double murder case. And now, si Erap naman. What is Ping Lacson really up to? Let's find out.